Breaking news, buhat ng magsagawa ng joint strike ang puwersa ng Amerika at puwersa ng Israel sa Iran sa kauna-unahang pagkakataon bagong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Mojtaba Khamenei lumantad at sa kanyang paglantad binitawan ang kanyang matinding buwelta sa Amerika at Israel at ang sentro ng Israel tinamaan ng single missile strike ng Iran. Matinding pagkawasak ang natamo. Ang tanong, meron kayang nasawi at mga injuries? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 13, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa giyera na nangyayari sa West Asia, partikular sa Iran sa pagitan ng Amerika at Israel. Talagang lumawig na ang digmaang ito at wala pang sign na ito ay matatapos na sa mabilis. Maging ang Italian military base na nasa Iraqi Kurdish City ay hindi nakaligtas sa isang airstrike. Nagpapasalamat ang gobyerno ng Italy sapagat walang mga sugatan sa kanilang mga sundalo at kinumpirma na ang naturang strike ay nagmula sa Iran. Galit na galit ngayon ang Italia. Marami ng mga bansa ang nakialam. Maging ang Australia ay nagpadala na ng kanilang mga missiles at surveillance plane para tulungan ang UAE na i-intercept ang araw-araw na ginagawang pag-atake ng Iran. Ayon sa ulat ng UAE ay mahigit 1,000 na mga drones ang binitawan ng Iran at napapabagsak naman ito ng kanilang defense system. Maging ang mga fighter jets ng Iran, ballistic missiles, rockets, meron namang mga tumatama. Hindi rin nakaligtas mga kaibigan ang Saudi Arabia. Hindi lang ang Saudi Arabia, kundi maraming bansa sa Middle East, maging ang Turkey ay hindi na rin safe. Pangalawang beses na pinabagsak ng NATO ang missiles na nagmumula sa Iran at ito ay papunta sa Turkey. Galit na galit ang Turkey. Ayon sa Turkey, kapag ginawa pa ito uli ng Iran ay gagawa na rin sila ng aksyon. Maging ang Azerbaijan ay ganun din. Pero lahat ng ito mga kaibigan ay itinatanggi ng Iran. Wala raw silang kinalaman sapagat hindi raw nila tatargetin ang Turkey at ang Azerbaijan sapagat hindi naman daw sila kasama sa gulo. Pero ang tanong, bakit papunta doon ng mga missiles ng Iran? At sa mga bagong ginawang pag-atake ng Iran matapos magsagawa ng pangako ang presidente nito na si Masoud Pezeshkian na hindi na sila magsasagawa pa ng pag-atake sa Middle East. Maliban na lang kung merong mga pag-atake na nanggaling sa Middle East. Pero ang problema, wala ni isang mga bansa dito sa Middle East ang nagsasagawa ng pag-atake sa Iran pero lahat ng pangako ni Masoud Pezeshkian ay baliwala. Sabagat matapos itong magbigay ng pangako, halos araw-araw nagsasagawa ng strike ang Iran. At panuorin ang mga videong ito. Latest na mga videos ito mga kaibigan na kung saan nagsagawa ng mga pag-atake ang Iran sa Middle East. Ang video na yung nakikita ay ang Bahrain. Wasak na wasak ang maraming fuel tankers. At ang pag-atake ay isinagawa sa northeast ng capital city ng Bahrain na Manama. Sana ay wala tayong mga kababayang Pilipino na nasugatan sa pag-ataking ito. At ang video naman na yung nakikita na kung saan nangyayari ang isang napakalaking sunog. Hindi yan bahay, kundi yan ay isang fuel storage na nasa Salalah, Oman. Nasunog yan dahil sa isang matinding airstrike. Bagamat marami sa mga pag-atake ay na-intercept pero merong mga nakakapasok. Pero ang problema mga kaibigan, lahat ng pag-ataking ito i-deny ng Iran. Hindi raw sila ang tumarget dyan. Kung ganun, sino? Amerika kaya? Israel kaya? Marami ang mga nagsasabi na imposible na Amerika at Israel ang magsagawa ng pag-atake sa Bahrain at Oman sapagkat ang Bahrain ay alyado ng United States of America
na siya namang kaibigan ng Israel. Kaya marami ang mga nagsasabi kahit na ito ay i-deny ng Iran, wala raw duda. Ang talagang may kagagawa nito ay ang Iran. Kagaya mga kaibigan ng nangyari sa Azerbaijan at sa Turkey. Itinanggi din ng Iran na sila ang may kagagawan. Pero ang ebidensya ay maliwanag pa sa sikat ng araw sapagkat ang naturang mga debris ng missiles ay gawang Iran. Maliban na lang kung may gumamit ng kanilang mga missiles at inatake ang mga lugar na ito upang ang pagbintangan ay Iran. Pero wala pang konkretong detalye o ebidensya kung sino talaga ang may kagagawan maliban sa isang ebidensya na ang ginamit na missiles, rocket at drones ay mula sa Iran. At kung ating mapapansin mga kaibigan na halos lahat ng mga tinitira ng Iran maliban sa mga base militar ng Amerika, mahirap kasing tamaan ang base militar ng Amerika sapagkat ito ay bantay sarado ng mga air defense system. Kaya kung ating mapapansin, halos lahat ng mga targets ng Iran ay mga oil facilities, oil storage sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Nagbanta rin ang Iran na kanilang aatakihin ang oil facilities ng Israel. Kung baga mga kaibigan, parang damay-damay na ito. Alam din kasi ng Iran at alam din ng buong mundo talagang napaka-importante ng langis ng isang bansa. Sa ngayon kasi ay isinarado ng Iran ang tinatawag na Strait of Hormuz na kung saan napaka-importante nitong daluyan ng mga langis hindi lang sa Middle East kundi maging sa Asia. Kaya maraming mga bansa ngayon dito sa Asia kasama na ang Pilipinas nag-aalboroto na sa galit dahil sa matinding epekto ng taas ng presyo ng gasolina. Marami ang mga nagsasabi hindi naman sa pananakot pero posibleng tumaas pa ito dahil hindi lang Iran ang apektado ng gerang ito kundi maging ang mga bansa gaya ng Saudi Arabia, UAE, Bahrain ay apektado na rin ang kanilang langis. At lalo na tayong mga Pilipino dito sa Pilipinas mga kaibigan, napaka-importante ng langis sapagkat kapag ang langis ay tumaas ang presyo, halos lahat ng mga bilihin dito sa ating bansa ay tataas. Kasama na ang pamasahe. Diyan ba sa inyo mga kaibigan, ano ang inyong napapansin sa presyo ng gasolina, lalong-lalo na yung may mga motor, may mga sasakyan, ano na? Maliban sa mga pag-ataking ito ng Iran mga kaibigan sa Oman at sa Bahrain, Israel nagtamo ng pinsala sa pinakabagong strike ng Iran. At ang naturang strike mga kaibigan ay tinawag ng Israel na single missile attack. Marami ito pero isa lang ang pumasok. Ang iba kasi ay napabagsak ng kanilang air defense system. Pero matindi ang pinsala mga kaibigan. Ang larawan na inyong nakikita ay ang aktwal na kuha na inilabas mismo ng Israel. Resulta ito ng missile strike ng Iran. Makikitang wasak na wasak ang building na ito. Nag-create din ito ng isang malaking butas sa lupa, indikasyon na doon bumagsak ang naturang missile ng Iran. Pero naglabas ng balita ang The Times of Israel hinggil sa pag-ataking ito. Ayon sa ulat, no injuries reported as single missile from Iran at Central Israel. Kaya medyo natuwa ako hindi dahil sa inatake ang Israel. Natuwa ako dahil walang injuries. Alam naman natin mga kaibigan na napakaraming mga Pilipino OFWs na nasa Israel. Ayon sa ulat ng The Times of Israel, bago pa man bumagsak ang missile ng Iran sa naturang lugar, ay nasa mga bomb shelters na ang mga tao sa lugar na ito, kasama na ang mga foreign workers. Sana mga kaibigan, ayos lang ang ating mga kababayang Pilipino. Kung ikaw ay nasa Israel ngayon, maaari nyo bang i-comment kung ano ang inyong sitwasyon dyan sa inyong lugar? At kung meron kayong pagkakataon, ay isend nyo ang mga bagong videos na nangyari dyan, resulta ng pag-atake ng Iran doon sa ating official Facebook page. Parehas lang ng pangalan dito sa ating YouTube channel, Usapang Banal, upang mas malaman natin kung gaano nakalaki ang damage na natamo ng mga pag-atake ng Iran. Alam ko na kayong nasa Israel ang mas nakakaalam at mas nakakakita kung ano ang tunay na nangyari. Iba kasi kapag tayo ay nakikibalita lamang kaysa sa mismong talagang nakakita ng mga resulta. Sa kabilang dako mga kaibigan, sa kauna-unahang pagkakataon, ang bagong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Mujtaba Khamenei lumabas na at gumawa ng social media account. Ito ang unang pagkakataon buhat na magsagawa ng joint strike ang Amerika at Israel
sa Iran na siyang ikinasawi ng mga leaders o commanders nito kasama na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang kanyang social media account ay mabilis na humakot ng mga followers. Unang kita ko mga kaibigan ay nasa mga 37,000 pa lamang. Ewan ko kaya ngayon. Meron itong fina-follow, isa at walang iba kundi ito ay ang kanyang ama na namayapa, si Ayatollah Ali Khamenei. At ang kanyang unang mensahe sa kanyang social media account ay paghihiganti. Tama mga kaibigan, maghihiganti ito at ang kanyang ipaghihiganti ay ang mga commanders na nasawi, lalong-lalo na ang pagkasawi ng kanyang ama, bunsod ng joint strike ng Amerika at ng Israel. Hindi raw mawawalan ng saysay ang pagkasawi ng mga leaders na ito at ipagpapatuloy niya kung ano ang nasimulan ng kanyang ama. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, napaslang nila ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei at ang bagong Ayatollah ngayon ng Iran ay nagtatago. Lumantad nga ito pero sa social media at questionable rin ang naturang social media account ni Mujtaba Khamenei sapagkat ito mga kaibigan ay nakabase sa Netherlands. Hindi kaya gawa lamang ito ng ibang tao o di naman kaya ay talagang nandoon si Mujtaba Khamenei at nagtatago at iniwanan ang Iran? Marami naman ang mga nagsasabi normal nang na talagang magtago itong si Mujtaba Khamenei. Sapagkat kung sino man ang magiging supreme leader ng Iran, ayon kasi kay President Donald Trump, magiging target niya ito, lalong-lalo na't kung ang papalit na magiging supreme leader ng Iran ay konektado pa rin kay Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Trump, hindi naman daw problema na magkaroon ng supreme leader ang Iran at normal lang yan. Kaya lang hindi niya gusto kung ito ay konektado pa rin kay Ayatollah Ali Khamenei. Nais niya na magkaroon ng bagong leader ang Iran na kung saan nais nito ng kapayapaan at makikipag-alyado sa kanila. Dagdag pa ni Trump mga kaibigan, meron daw silang karapatan na pumili kung sino ang magiging leader ng Iran. Nako mga kaibigan, tama kaya yung pahayag ni President Donald Trump? Ang reason kasi ni President Donald Trump kung bakit niya sinabi yun na meron silang karapatan na pumili kung sino ang magiging susunod na leader ng Iran sapagkat sila raw ang unang umatake at ang gerang ito ay sila ang nagdudumina. Kagaya mga kaibigan na nangyari sa Venezuela. Meron daw karapatan si Trump kung sino ang kanyang ituro na maging bagong leader ng Venezuela sapagkat sila rin ang nagsimula ng pag-atake at pinatalsik ang nakaupong pinuno nito. Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga malulupit na komento at opinyon tungkol sa mga sinabi ni President Donald Trump. Tama ba yan o isang napakalaking pagkakamali? At mga kaibigan, manatiling updated sa mga pangyayari dito sa loob ng Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal, kaya para maging updated ka, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.